So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga babae no na mga prostitute in the city. No, so alam naman natin 'di ba, kahit saan dito sa mga siyudad mayroon talaga mga mga babae na mga nagbibenta ng kanilang pagkababae or nagbibenta ng laman or prostitute in prostitute kung sa madaling salita no. Maraming mga tao rin no, na hinuhusgahan sila sa dahil nga sa kanilang klaseng pamumuhay o trabaho. No, na itong klase mga babae ito marumi. Lahat naman tayo marumi. No, lahat tayo nagkakasala. Ang Biblia mismo nagsasabi no na walang tao dito sa mundong ito na gumagawa ng mabuti nang di nagkakasala. No? So, ang bibig ng isang tao ay tulad ng isang libingan na nakabukas. No, ganun ang sinabi nung dito sa kasulatan sa Biblia no na lahat po tayo nakasalanan. So, huwag sana natin silang husgahan dahil nga sa ganyang klaseng trabaho nila. Kung may magagawa tayong tulungan sila, tulungan natin sila no. Pangaralan sila kung maaari lang no na upang makawala sila din sa gapos sa bitag ni Satanas. Kasi itong mga babaeng ito, ganitong klaseng trabaho kasi, karumal-dumal ito sa paningin ng Panginoon. At ang kabayaran ng ganitong klaseng kasalanan, kamatayan talaga. At itong mga bagay na ito, itong mga nagagawa ng mga kababaihan ay hindi talaga ikinatuwa ng ating Diyos. Gusto ko malaman nyo no, na mostly sa mga babae na gumagawa ng ganyan ay hindi talaga natutuwa sa kanilang ginagawa. Yung iba dyan napipilitan ng talaga dahil nga sa matinding pangangailangan. Halimbawa, no, may mga anak sila pinaaral, mga kapatid, may mga magulang sila na nagkasakit na kailangan talaga ng malaking budget. Kung papasok siguro yung mindset din nila siguro, kung papasok sila sa mga trabaho lang ng mga kuwan, konti lang yung sasahurin, babawasan pa ng mga tax and benefits. So, konti na lang magkakaproblema sila. Kaya nga sila ganito, napipilitan sila pasukin na lang ang ganyang trabaho, no? Panandalian lang, no? Minsan kikita sila ng 3,000, 5,000, 1,500 sa isang gabi, no? So, isipin mo pa ganun. So para sa kanila ginhawa na 'yon, no? Kahit paano na yung dignidad no ng kanilang pagkababae yung ibinibenta na nila. So kawawa, no? So naawa ako sa mga ganitong klaseng babae, no? Naawa ako kung maaari lang sana no, pagdasal po natin sa Panginoon na sana ang Diyos magmulat sa kanilang mga isip no na sana na babalik sila sa ating Panginoon at magsisi sa kanilang mga kasalanan. No, kasi maraming mga tao ganito, mga babae na mga ganito na alam natin no, yung iba nagbalik loob sa ating Panginoon, no. Mostly rin marami rin ng mga tao no na naalipin pa rin sa ganito. So pagdasal sana natin na ang Diyos magpadala ng mga mensahero o mga ngaral no na mangaral sa ganitong klaseng mga babae upang makawala sila sa bitag ng kamatayan, bitag ni Satanas. Kasi nga ang ganitong klaseng trabaho or gawain, ending talaga nito is kaparusahan talaga. So lagi nating tatandaan no, itong mga klaseng mga babae, isa sila sa tinubos ng ating Panginoon doon sa kamatayan niya sa krus. At itong mga taong ito ay mga kapatid din natin in Christ, no? Iisa lang tayong mundo, isa lang mundo yung ginagalawan natin, no? So dati no, meron akong nabalitaan, meron akong nakita no, isang babae no, nakipag-deal siya sa isang lalaki. Alam mo ba kung ano ang mga tanong ng babae? Malaki bang kita dyan? Malaki bang bayaran? Magkano ganito? Magkano bayad sa ganito, ganyan? Nagtanong yung babae. Yung lalaki naman, natawa lang siya. Natawa lang yung lalaki. Natawa lang siya. Ano nakaka-insulto? Siguro ang iniisip ng lalaki doon sa babae, ano ba itong babaeng ito? Pira lagi yung bukang bibig o mukhang pira o ganun. Kung ano man yung iniisip niya, parang ganun. Kasi yung babae siguro na nagtanong nun, kailangan siguro or nasa kagipitan siya siguro siya, no? Or nasa matinding pangangailangan. Siguro yung pira na yun, may patutunguhan. Ganito kailangan ang pira sa mundong ito. Kaya pala na maraming mga tao na nagpapatayan, no? So, isipin sana natin na hindi lahat ng mga babae na gusto ang ganyang klaseng trabaho. Yung iba napipilitan lamang talaga, no? Merong iba rin naman siguro na gusto at nagugustuhan din yung ganyang klaseng trabaho
Pero meron talaga yung hindi. Mga inosenteng babae, yung iba galing sa probinsya, ibinato dyan sa mga tinapon dyan sa ganyan mga klaseng trabaho. So, pag-isipan po natin, huwag sana natin silang husgahan dahil nga sa klaseng pamumuhay nila no, na para bang napakarumi sa ating paningin. Kung maaari, kung may matulong tayo, tulungan natin. No? Pangaralan natin, no? Enlighten their mind no, sa mga salita ng Panginoon upang sakali naman. No, kasi naawa ako sa mga ganitong klaseng babae. Kasi siyempre, may kapatid akong babae, may kapamangkin akong babae, may asawa akong babae. Siyempre, halos may mga babae akong mga kakawa din, no? Kasi kahit ganito lang tayo, di ba? Sana iabot natin yung mga kamay natin gaya ng pag-abot ng kamay ng Diyos para sa atin upang tayo ay tubusin sa cross. Ganun din sana yung pag-abot ng kamay natin doon sa mga tao na nabibilanggo sa kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas, lalo na sa mga ganitong klaseng babae. No, so, wag sana natin silang husgahan dahil sa kanilang pamumuhay no, na marami kasi mga ganyan, no? Kasi ginawa nila yung sarili nila para bang paparausan ng mga kalalakihan. Every time na makikita ko mga ganitong klaseng babae at maririnig ko na, sir, ganito lang sir, pangkapi lang, ganito, ganyan. Nahawa ka, para bang gusto mo na lang bigyan mo na lang kung sakali na pangaralan mo, iwan mo na lang yan. Hanap ka na lang trabaho ang marangal. Siguro ang sagot niyan talaga sir, magkano lang naman sahod ng ganito, ganyan. Di bali na, basta marangal lang. Sa paningin ng Panginoon, banggitin mo lang yung pangalan ng Panginoon. Sa paningin kasi ng Panginoon ng mga ganito, alam mo naman na kasalanan ito at magbubunga ito ng kamatayan pagdating ng dulo. Sana imulat mo yung mata, bumalik ka sa Panginoon kasi ang Diyos open arms. No, lagi naghihintayan. No, kung babalik ka, kasi sabi no, kung ang isang tao magsisi sa kanyang kasalanan at babalik siya at iwan niya kanyang kasalanan at balik siya sa Panginoon, ang buong anghel doon sa kalangitan nagpipista doon sa saya dahil lamang sa isang makasalanan na nagsisisi sa kanyang kasalanan. No, so ganun din. No, iabot natin yung mga kamay natin. So gawin nating instrumento din nating buhay upang tulungan yung iba na naaalipin sa kadiliman. Minsan lang tong buhay. Minsan lang gawin naman natin kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. No? So hanggang dito na lang, no, maraming salamat din. Sana ipagdasal din natin no, na ang Diyos magpadala ng mga ngaral sa kanila at ipagdasal din natin no, na ang Diyos mag-enlighten sa kanilang mga isipan or magliwanag sa kanilang isipan at magmulat sa kanilang isip na sana babalik sila sa Panginoon at magsisi sa kanilang kasalanan at maisip nila o ma-realize nila na malaking kasalanan na kanilang ginagawa. Kasi every time na dinagdagan pa yung mga buhay natin araw-araw, ang Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa, isang chance to repent, mabalik. Kahit sa bawat minuto, realize mong mali mo, magsisi ka, bumalik ka, and Diyos tatanggap as long as andito pa itong buhay na ito. Kasi after death, wala na pag-asa, wala na lahat. No, so, gawin nating kaaya-aya na makatulong sa ating kapwa. No? So, hanggang dito na, maraming salamat and God bless everyone.